How do you know that you are truly blessed? Paano mo malalaman na ikaw ay tunay na pinagpala? May mga iba, ang sagot nila, sila'y tunay na pinagpala dahil may mabuti silang pangangatawan. They are healthy. Merong iba, siguro, sasagot niyo po, I am truly blessed, Father, dahil meron akong peace of mind. Meron ding iba, sasabihin nila, Father, pinagpala ako dahil mahal ako ng aking mga anak. Mahal ako ng aking asawa. I have a good and healthy, loving relationship. And of course, meron mga iba kasabihin nila, ako'y pinagpala, Father, dahil binayayaan ako ng pera at kayamanan ng Panginoon. Pero kung ako po ang tatanungin niyo, to be truly blessed is beyond those things. Meron pang isang kailangan para masabi natin na tayo ay tunay na pinagpala ng Diyos. At ano po yun? It is to have a discerning mind. It is to have a discerning heart. Para makaranas ka ng tunay na pagpapala ng Diyos. At para manatili ang bendisyon at grasya ng Diyos sa iyo, kailangan mo yan isang isip at puso na marunong kumilatis sa mabuti at masama. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang kwento, sa kanyang talimhaga. Ang kaharian ng Diyos na nasa atin ay parang isang mangingisda na kung saan pagkatapos niyang nahuli ang mga isda sa kanyang lambat, mag-uumpisa itong paghiwa-hiwalayin ang mabuting isda sa masama. Yung makakain doon sa mabaho. Yung larawan na yon ay isang paalaala sa atin na kailangan nating magkaroon ng isang isip at puso na alam dapat paghiwalayin, kilatisin, suriin ang masama sa mabuti. Ang nakakabuti sa atin sa nakakasama. Ang nakakatulong sa nakakasira. Dahil aanuhin mo ang mga grasya at bendisyon sa iyong buhay kung mananatili kang gagawa ng maling desisyon. Kung hindi mo alam, suriin ano yung susunod mong hakbang sa iyong buhay. Halimbawa na lang po, sabihin mo na meron kang magandang pangangatawan, you are healthy. Pero kung hindi mo alam kung ano yung mabuting pagkain sa masama, magkakasakit ka. Amen? Halimbawa na lang, yung attitude ng napakaraming tao ngayon, patay kung patay, basta't ako, kakain ako. Yan, pares, sarap, sige, sisig. Yung iba, milk tea, samji, okay lang, di ako nagkakasakit. Sige po, enjoy nyo. Enjoy nyo lang. Bakit? Kasi po ako, in-enjoy ko. Ngayon, 37 years old na ako. Hindi ko na ma-enjoy. Kakain lang po ako ng konti na karne. Kakain lang po ako konti na samji. Meron taba ng baboy. Sumasakit na yung aking paa. Napakataas ng aking cholesterol, ng aking uric. Meron ako fatty liver. Pero bakit nagkagano? Kasi hindi ako naging mapanuri sa aking buhay. Kala ko po, forever akong malakas. Aanuhin mo yung blessing na yon kung hindi ka naman marunong gumawa ng mabuting desisyon. You do not have a discerning mind and a discerning heart. Amen? Okay, you have a loving relationship. Nagkakaintindihan kayo ng mister mo. Mahal mo ang mga anak mo. Pero kung hindi mo naman alam, piliin yung iyong mga sinasabi, yung iyong pananalita, yung iyong trato sa kanila. Pag galit ka, pag magsalita ka, parang nilalamon mo sila, pinapahiya mo ang iyong asawa, magkakaroon ng lamat ang inyong relationship, ang inyong pagsasama. Masasaktan ang damdamin ng iyong pamilya. Dahil hindi mo alam suriin ang iyong sinasabi, hindi mo alam ang iyong ginagawa. At ganyan din po, pagdating sa kayamanan, hindi po ba? Meron kang kayamanan, hindi magtatagal yan kung hindi mo alam gamitin. Marami po akong alam, napakayaman, nakakainggit yung yaman nila. Napakalaki ng kanilang bahay, napakarami nilang sasakyan. Anong nangyari? Nawala
parang bula. Bakit? Nalulong sa bisyo, sa sugal, sa kasing. Mawawala ang pagpapala ng Diyos dahil sa iyong maling desisyon. Dahil hindi ka mapanuri sa iyong ginagawa. Dahil hindi mo nakikilatis kung ano yung mabuti sa masama. Kaya nga, pag ang isang tao, maganda ang kanyang pag-iisip, mabuti ang kanyang damdamin. When a person has a discerning mind and heart, I tell you, that person is really blessed. Hindi lang mananatili yung blessing sa kanya, yung bendisyon, yung pagpapala ng Diyos, pero ito ay magtatagal at madadagdagan pa. Kaya tayo po ay mag-ingat. Pag hindi ka marunong sumuri sa iyong buhay, magiging magulo ang iyong buhay. Kapo ng kwento ng Floris, gumagawa po ng mga bulaklak. May nag-order po sa kanya, kasal at patay. Dahil po sa pagmamadali, nagkabaligtad po yung pagdi-deliver. Yung pong bulaklak, dumating dun sa patay. Ano po yung nakalagay? Best wishes. Yung pong bulaklak, nakarating dun sa kinakasal, ano nakalagay? Condolences. Nagkagulo-gulo Dahil hindi tinitignan ng mabuti, hindi sinusuri, hindi pinag-aaralan, walang pagkilais. Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Gusto mo bang dumami ang bendisyon ng Diyos sa iyong buhay? Umpisahan mo sa pagkakaroon ng isang isip at puso na marunong umilatis sa kung ano yung tama dapat gawin at yung masama na dapat iwasan natin.